og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw mga kaibigan. At sa pagkakataong ito is meron po tayong tampok na video kung saan isang mangangaral sa ibang bansa. Negro po ito, negro. Hindi gaya ko, hindi gaya ko. Ito po ay negro na nagpapakilala yata ang propeta. At tila yata meron siyang mga sinasabi niyang propesiya sa Pilipinas. Next prophecy. Prophecy for the nation of the Philippines. The Lord says there is worst disaster coming to the Philippines. By the ending of this October, November and December, God says worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines. And I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from 8 upward. The Philippines have been having earthquakes from 7 point. But I saw a strong earthquake from 8.0, 8.1, 8.2. And God says, the reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. It is what is causing the typhoons, the tsunamis, the natural disasters in the Philippines. God says the Philippines should repent from idolatry. And I saw 3 mountains in the Philippines preparing for volcano. God says, I love the Philippines, and because I love them, I correct them, says the Spirit of the Lord. Nako, matindi ito. Papasukin daw ng tsunami ang Pilipinas. Papasukin daw ng tsunami ang Pilipinas. Okay, kung yan ang sinasabi niya, ang tanong, ano naman ang masasabi ni Father Darwin patungkol sa taong ito? Pakinggan naman natin si Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang araw po at kumusta po kayo? At ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa isipan at puso natin. So, ating munang komentaryuhan itong tatalakayin ito mga kapatid. Pero good morning po. At kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Yang Geroche, Yupiga, Brenda Formalijo. Unang-una, ito si Pastor Perez Indi. Ang kaulugan pala ng Indi, Nazaren. Nakalimot ko sa Dino, Nazaren. Research natin itong kapatid natin. At bibigyan natin ng tunay na komentary base sa aral ng at salita ng Diyos din, hindi yung sarili natin. No? Dahil kung sarili lang natin basihan, no, parang natural lang lahat na opinion natin. Okay? So, itong kapatid natin ay may psychic ability, no? Pero hindi naman ito hula mga kapatid. Natural lang talaga na may bagyo. Every taon, may taon ba na walang bagyo mga kapatid dito sa Pilipinas? Every year may bagyo talaga. Hindi totoo na, hindi na yan prediction. Natural occurrence po yan sa Pilipinas na may earthquake. Meron bang taon sa Pilipinas na walang earthquake? Meron bang taon sa Pilipinas na walang bagyo, walang baha? Yes. Pero na-intensify po ito dahil sa abuse sa natural resources natin.
Okay? So ito po yung kung meron siyang kapangyarihan sa paghula, delikado po yan. No? Either charism or ano yan, psychic. Psychic power, mga kapatid. So dito tayo sa yung mga santo, mga kapatid, charism po yun. At yung mga connected sa mga occult practitioners, and marami sa atin, connected po tayo sa occult. Dahil sa mga ninuno naman natin, okay, punta muna tayo sa sa church fathers natin about supernatural knowledge. Punta tayo ito yung kagandahan ng simbahan, may church fathers tayo eh. Yung mga church fathers natin, sa mga hindi nakakaalam, sino yung mga church fathers natin? Sila po yung mga disipulo ng mga apostol. Mga disipulo ng mga apostol. Sila yung nakaunawa. Doble yung unawan nila. No? Doble yung unawan nila sa teaching ng simbahan. Dahil sila yung pinapasahan, deposit of faith, nandun sa mga church fathers eh. Anong sabi ni Saint Irenaeus of Lyons sa taong 130? Ang tagal na po nito. Some indeed do certainly and truly drive out devils. Others have for knowledge of things to come. They see vision and utter prophetic expressions. Some indeed do certainly and truly drive out devils. No? Dito, si Saint Irenaeus, mga kapatid, may spiritual gifts talaga yun. Tinatawag yung charism. Still active in early church, prophecy, healing, discernment, but he distinguishes this from pagan divination or magic. And for him, true seeing or knowing the future comes from the Holy Spirit, not from innate psychic power or manipulation. No. So, mayroong tinatawag po ito ng simbahan charism, ng mga banal, ng mga santo. Matatanggap lang ito kapag you are in a state of grace. So, you receive the sacraments, your life is very, your life is equivalent to Padre Pio, your holiness is equivalent to Padre Pio, Mother Teresa, ganon. Pero namumuhay tayo na hindi na naayon sa grasya, hindi po yun charism. It is psychic power or manipulation. It is not from God. It is from the evil one. Yung prophesy niya calamity na may lindol, sabi niya, at the end of October and the end of November. First week yun sa November November 3 yung calamity. Hindi niya nahulaan. At the end of October, at the end of November. First week yun sa November, yung bagyong Uwan. Tingnan nyo, it is just a mere prediction or speculation, mga kapatid. Hindi talaga yun hula. Natural occurrence po. Yung bagyo natin, marami sa bagyo, October, November, December. Hindi yun hula. No. Granting na hula yun. No? Granting na hula yun. Sabi ni Origen of Alexandria, sa taong 184, the demons, through their long experience of earthly things, nauna pa yung demonyo sa atin, no? So, sabi ni Origen, the demons, through their long experience of earthly things, often predict what will happen. Dahil alam na nila yung natural occurrence. Dahil, grabe na yung experience ng demonyo, i-compare sa experience natin. So, often predict what will happen. So, yung mga tao na inspired by demons, they can predict not by divine power, but by conjecture, speculation, as doctors can foretell the course of a disease. Against Celsus, no? Ito yung sulat niya against Celsus, Origen of Alexandria. Dahil matagal na yung demonyo sa mundong ito, nauna pa sa atin,
So, he can create conjecture. Katulad ng doktor, no? Ito, yung sakit mo kapag hindi ka titigil sa pag-inom, lalala ito. Katulad yan. Dahil sa experience ng mga doktor, sa karamdaman mo, may specialization yung mga doktor, mga kapatid. At sa specialization ng mga doktor, mga kapatid, doon, makikita na nila, ma-predict na nila. So, Origen sharply distinguishes divine prophecy from demonic prediction, so-called psychic ability. Ito yung mga kapangyarihan ng mga albularyo. Revelation, dreams, or omens from pagan sources were, for him, deceptive imitations of the true gifts of the Spirit. So makatanggap lang tayo ng true gifts of the Holy Spirit when we live in grace. Katulad ni Padre Pio, katulad ni Saint John Marie Vianney, katulad ni Mother Teresa, katulad ng mga great mystic ng simbahan, mga kapatid. Okay? So, ang ganda ng sabi ni Origen, ha? Hindi po yan personal na opinion ni Father Darwin. Punta naman tayo ni Saint John Chrysostom. The devil also foretells things future. Not because he foresees them, but because he conjectures them from present causes. Dahil alam niya, yung malapit na ito gagalaw ng itong fault line. Malapit na ito. So, yung mga psychic, mga hula, bibigyan nila ng pagbulong. At marami akong pasyente, mga kapatid, na may bubulong sa kanila. At maging totoo yung binubulong nila. Bakit? Alam niya yung mga present causes. Alam niya din na malapit ka na mamatay. Bakit? Sa karamdaman mo, alam niya yung mga cells mo. Na hindi na ito tatagal ng isang buwan. Alam niya Mas intelligent pa siya sa atin. Alam niya yung mga organs natin, yung failure ng organs natin, titingnan lang niya. Alam na niya yan. No? And then ma-amaze naman tayo. Hindi by natural reason, but preternatural reason, meron silang kapangyarihan beyond us. Yan po yung homily niya in 1 Corinthians chapter 12, St. Chrysostom. So dito, mga kapatid, St. John Chrysostom acknowledges that some people may appear to have psychic insight, katulad ni Pastor Perez, hindi. May appear to have psychic insight, but he warns that this is not supernatural knowledge from God. It's often, ang ginagamit niya dito, it's often demonic illusion or human intuition. Human intuition lang. Pwede naman, sasabihin ni Father Darwin, ngayong susunod na buwan, meron naman bagay. Meron naman tayo bagay na darating. At merong babaha. Babaha naman talaga. Kahit walang bagyo. Ang Pilipinas, babaha talaga kapag may ulan. Natural occurrence na po yan. Kapag high tide ang dagat, and then may grabe na ulan sa bundok at pagsalubong yan, hindi, may baha. Natural occurrence yan. Kahit walang bagyo, magbabaha talaga. Hindi yan prediction. It is a human intuition or, sabi niya, often intuition, human intuition, or demonic illusion. Dali, ang mga demonyo, alam nila yung galaw sa loob ng mga fault natin, yung mga na-trace ng mga scientists, yung mga fault sa lindol. Sabi naman ni dito naman tayo ni Saint Augustine of Hippo, the demons are not prophets. They're only shrewd observers. Maruk ng mga matalino ng mga observers. They cannot know the future except by signs which they have learned from experience. Yung mga demonyo, alam na nila, dahil sa malaking karanasan nila, sa mundong ito, alam na nila, maka-speculate na sila, conjecture. No? So it is a demonic illusion and or human intuition. Pero yung mga banal, mga kapatid, may gift talaga.
supernatural knowledge because of the grace of God that they receive every day. Living the grace of God. Yung mga banal, i-promote natin. Hindi yung nagbanal-banalan lang. St. Augustine explains that only God truly knows the future. Only God truly knows the future. What pagans called psychic or divinatory. In his view, either fraud or demonic mimicry. Mimicry. Authentic insight, prophecy, word of knowledge, discernment of spirits comes from the Holy Spirit, not human psychic ability. So talikdan ang angay, talikdan, bahala mong tanan, di kapoy nako, og pasan sa akong kinabuhi. So, J. Mawela, so, mag-pray ka kapatid, at huwag kang sumuko kapatid. I-entrust mo sa Panginoon yung problema mo. Huwag kang sumuko. Ang Diyos nga hindi sumuko para sa atin. Nagpakamatay siya sa atin. Tingnan mo yung cross kapatid. Bring your pain to Jesus kapatid. Huwag kang wala ng pag-asa. So, the church fathers mga kapatid, itong divination and magic condemn. The church fathers were very consistent, oppose all forms of astrology, sorcery, consulting the dead, fortune telling. These were seen as idolatrous. Idolatrous. Since they place trust in powers not other than God. So, mas naniwala pa sila sa kanilang anting-anting. Nakadawal pa sila sa agimat nila. Kaysa Panginoon. Hindi po maganda yun. Tertullian, in the year 160 to 225, all superstition of measure and divination must be entirely rejected. Malinaw na malinaw yan, Kung nakikinig kayo sa atin ngayon, kung may agimat kayo, may anting-anting kayo, you should reject it. Approve ba ang online Eucharistic adoration? Kung wala namang kayong adoration chapel, pero malapit lang kayo, this should be actual. Padre, unsay kasulti nimo, anang kita mo ay manggala sa atong misis. Masarap? Mangala ang atong misis. So, i-deliverance mo yung misis mo. Gamitin nyo yung mga sacramental sa simbahan. Receive the sacrament. It is a greatest protection po. Yung internal conversion natin. Okay? Bakit must be entirely rejected? They are the work of demons which turn the soul from God. The idolatria. Chapter 9 by Tertullian. So, true spiritual perception ang kinakailangan natin ngayon mga kapatid. While the church fathers rejected psychic claims, they did affirm a higher kind of perception. What they called spiritual discernment and illumination. Yung enlightenment mga kapatid, galing sa ating Panginoon. Salamat Father Darwin, nakaabot jud kog tan-aw sa imong live Father Darwin. Salamat sa Diyos. God bless you Father Darwin. Si Sister Leah Tanghoy. Salamat Sister Leah Tanghoy. So sabi niya dito mga kapatid, this is not a natural power, but the grace of the Holy Spirit at work in the purified soul. Purified soul. Yung kaluluwa na namumuhay sa grasya. Tingnan mo, kung hindi ka namumuhay sa grasya, delikado. Hindi yan charism. It is psychic ability. The pure heart sees the invisible things of God. So, sino lang? Yung pure heart. Saint Gregory of Nyssa, Homilies on Beatitude. This seeing is what mystics like the Desert Fathers spoke of, not reading minds or telling fortunes, but perceiving divine realities through prayer and asceticism and love.
So, ito po, i-recommend natin yung mga banal. Hindi yung parang banal. No. The fathers would say what people today call psychic ability has no place in Christian spirituality. True spiritual sight is the fruit of grace and purification. Not a personal talent. Ano? Not a personal talent. It is an intimacy to God, to the grace of God, na purified. It is not a personal knowledge or personal talent. It is the fruit of grace and purification. The Christian task is not to awaken hidden psychic powers, but to open the heart to the light of the Holy Spirit who alone reveals the truth. No, ang ganda nito, mga kapatid. Hindi to awaken the psychic powers, hidden psychic powers nasa atin, but to open our hearts to the movements of the Holy Spirit. It is not by the power of nature that we know God, but by the illumination of the Spirit of God. Saan yung Espiritu ng Diyos? Sana natin makikita yung aral ng Diyos? Sa simbahan lang. Wala nang iba. Okay? Ito yung advice natin sa banal na kasulatan. So, tingnan niyo yung mga kapatid, ang connection sa teaching ng mga church fathers sa aral ng sa salita ng Diyos. Okay? Dito tayo sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Yung manghuhula, nirecommend ba ng simbahan ng salita ng Diyos? Pastor siya, tingnan natin. Huwag may sinuman sa inyo na manghuhula ng mga palantandaan o mangkukulam, sapagkat ang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Sinong nagsabi nito? Mismo ang Panginoon. Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Kung totoong hula yon, kapatid. At alam nyo, hindi naman yun hula para sa akin, natural occurrence lang po yun. Pero kung totoong hula yon, sabi ng salita ng Diyos, kasuklam-suklam po yan sa Panginoon. Hindi po si Father Darod ang sabi nito. Ang banal na kasulatan mismo. Tingnan nyo, Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Dito naman tayo sa Leviticus. Si John Lee Aporto. First time jud na ako kita sa imo live, Father. Ganahan jud ko maminaw, dre. Salamat sa ayo. Sana po, i-subscribe din ninyo yung YouTube channel natin, ha? YouTube channel natin, punto per punto, para marami pa tayong maabot, mga kapatid. Unsay angay na akong buhaton, Father. Makigbulag ko sa ako live-in kay dili na ko gusto makasala. Dili na ko gusto magkasala kay dili na ko gusto makasala dayon iya ko gikulata. Mong ayo dili man pwede makasal kay usa ka bulag sa ako bana. Ya pinakaslan nako. Dayon karon makigbulag nako sa ko live-in kay dili na ko gusto makasala kay iya ko gikulata. Ipagdasal mo yung live-in mo and then ma-converted kayo dalawa. Okay? So, gawin mo ang dapat gawin and then hindi dapat dahil sa galit natin. Dahil sa conversion natin. So, ginagawa mo yan dahil iniibig natin yung sarili natin, iniibig natin ang Diyos, iniibig din mo yung live-in mo. Okay? Thanks, Padre, kay naipari na sama ni mo, si Jupiterio. Ipagdasal po lagi. So, dito naman tayo, Leviticus 19:26. Huwag kayong maghuhula o magpalagay ng mga palatandaan. Leviticus 19:26. Malinaw yan ay. Hindi yan salita ko. Salita ng Diyos yan. Dito naman tayo sa ito, sa New Testament. Okay. Isaias muna tayo. Isaias 18:19. 20. Kapag sinabi nila sa inyo, kumonsulta kayo sa mga manghuhula at sa mambabarang, hindi na dapat ang bayan ay kumonsulta sa kanilang Diyos. So doon na sila kumonsulta instead sa Panginoon.
Isaiah chapter 8, 19 to 20. Ito yung babasahin natin, ang gawa sa New Testament po. Gawa 16, 15 to 18 to 19. Basahin natin. Ito po, very essential po ito. Nakaabot yun ko sa imong live, Father. At sana i-share nyo po. At kindly visit po sa ating YouTube channel din, ha. And then, subscribe din kayo doon. Okay? So, matapos siyang mabinyagan, Gawa 16:15-19. Humingi siya sa amin at sa kanyang sambahayan na manatili sa kanila. Pinilit niya kaming manatili at tinuruan namin siya at ang kanyang sambayanan. Nang kami ay maglakad sa palengke tuwing araw ng Sabat. Nakatagpo kami ng isang babaeng alipin na may espiritu ng paghuhula. Oo, pwede siya makahula. Nang nagdadala ng malaking kita sa kanyang mga Panginoon sa pamagitan ng paghula. So may alipin na babae, mga kapatid, na may espiritu sa panghula. Na ngayon, ano ang ginawa ng mga apostol? Siya ay sumunod kay Pablo. So itong alipin na may espiritu na paghuhula, tingnan natin ang kasunod. 17, siya ay sumunod kay Pablo at sa amin at umiyak. Ang mga lalaki na ito ay mga lingkod ng Diyos na makapangyarihan na nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. So nag-affirm pa ni Apostol San Pablo. Pinupuri pa niya si Apostol San Pablo, itong alipin na may espiritu sa paghuhula. Pinatuloy niya ito sa loob ng maraming araw. So laging tagasunod ito ni San Pablo. Kung saan sa San Pablo, nandun din siya. Ngunit si Pablo, na nababahala, ay sumabi sa espiritu, sa pangalan ni Jesucristo, lumayas ka. Ini-exorcise si San Pablo. Itong babaeng ito, na nanghuhula, lumayas ka. At lumayas ang espiritu sa kanya sa oras na iyon. Nang makita ito ng kanyang mga agalon o Panginoon, nawala ang kanilang pag-asa sa kita mula sa kanya. At hinuli si Pablo at si Silas at dinakip sa publikong lugar. Kinulong si Pablo dahil pinalayas niya yung espiritu sa paghuhula. So mag-ingat po kayo sa mga manghuhula, ha? Yung espiritu sa paghula, kinakast out ni San Pablo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mga kapatid, sa YouTube channel natin, kindly subscribe at manood din kayo sa mga latest natin na video dun, ha? Pakiusap po. At para marami tayong matutulungan po. Hindi lang kayo manood dito sa live natin, sa Facebook natin. Manood din kayo sa YouTube channel natin, ha? Reverend Father Darwin. At subscribe din kayo. Para sa pamagitan yung panunood, sa panunood lang ninyo. At kung maaari, makapanood din kayo sa YouTube para marami tayong matutulungan ng mga kaibigan natin. Okay? Maraming salamat. Adyo gani. Kay napari ka pa rin, no? Ihidaghan ka ayo mi na enlighten about Catholic doctrine. Daghan ka ayo ka natabangan ba si Joe Vitor yun. Salamat sa Panginoon po. So, dahil magkakasal ako alas 3, ang oras tayo po, 11, so no? 11 or 12. Pupunta na kami sa lugar o sa parokya kung saan tayo, doon tayo mag-celebrate ng misa natin. So, nag-comment lang tayo ni Pastor, Pastor Perez Indi, mga kapatid. Pastor Perez Indi. At salamat po sa inyong panunood, ha? At salamat din sa mga star senders natin. Okay? So, good morning po, Father. Watching from Placer, Masbate. Si Anisha Oro Inok, lagi itong nanonood sa atin. At salamat din sa mga star senders natin. Si Christine Soronio. Ipopost ko po sa Saturday yung mga star senders natin. Ipopost ko isang beses lang every week po. Every Saturday po. Magpapasalamat po tayo sa mga general star senders natin.
Okay po. Tatapusin natin isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is your fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. And then mga kapatid, ito so ang summarize mga kapatid, yung mga santo may prophecy din sila. At yung prophecy nila ay supernatural knowledge yun, because they live in grace. It is the fruit of grace. It is a purification of their soul. Kung yung visionary ay hindi purified, at nakikita natin yung buhay nila na hindi naman naayon sa simbahan, it is a psychic po. It is a psychic ability po. Okay? So, Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless. Okay, so yun po ang sagot ni Father Darwin doon sa napapakunwaring propeta na Negrito. And yung mga ganun ba na bagyo, lindol, ito ba propesya o talagang natural disaster na? Kasi kung yan nabatayan natin na magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng tsunami, naku, sinabi na yan ni Kristo noon sa iba't ibang lugar magkakaroon ng ng mga lindol at kagutom. Sinabi na yan Ano ba naman to? Sa panahon ni Kristo wala bang bagyo? Nung bumagyo ba doon sa dagat, sabihin ba dahil sa yun, sa idolatry yun? Ito talaga tong taong ito. Pakinggan nyo, anong sabi to ni ChatGPT. Basahin natin Why are there so many typhoons hitting the Philippines one after another? Right now, the reason why typhoons are coming one after another in the Philippines is because anong sabi nung nag-grinsing 'yon? Ang sabi ng nag-grinsing 'yon, because of idolatry. Talaga? Basahin natin idolatry ba? The reason why typhoons are coming one after another in the Philippines is because of a combination of natural climate cycles and global weather changes such as La Nina and climate change. Yung pala dahilan When La Nina is active, the Pacific Ocean becomes older than usual. In its eastern part, the condition pushes warm and moist air toward the western Pacific, right where the Philippines is located. That means more clouds, more rain, and more typhoons forming in our area. That's why storms seem to come one after another. It's typhoon season. The Philippines typhoon season usually runs from June to November, and October to November are among the peak months. Tamo! At yung December, kadalasan sa December, talagang ulan yan, ulan. Ito talagang nagpapakipropetang ito. So during this period, it's very common for low pressure areas or tropical depressions to form almost every week, and many of them strengthen into full typhoons. The impact of climate change because of global warming, our oceans are getting hotter. Warm water fuels typhoons. It gives them the energy they need to grow stronger. That's why we now see stronger, faster forming, and more unpredictable typhoons. Sometimes a new storm is already forming while the previous one hasn't even left yet. The Philippines location. Let's remember, the Philippines lies right in the Pacific Typhoon Belt, which is a natural path for storms forming in the Western Pacific Ocean. According to Pag-asa, about 20 typhoons enter the Philippines area of responsibility every year, and around 8 to 9 and of those usually make landfall. In short, the typhoons are coming one after another because it's peak typhoon season. Ay,
Why are you telling us a lie pretending to be a prophet but you're not? Huh? Stop pretending a prophet like, oh, Philippines. Oh, Philippines. How dare you? How are you pretending to be a prophet? When you say idolatry, I can see more idolatry there in India. They had a lot of gods in there, gods and goddesses. If you watch their movies, they're always promoting their gods and goddesses in India. But here in the Philippines, there's nothing like that. Huh? You're telling a lie, huh? Oh, it's hard for me to speak in English, but I will try just to tell you, frankly, what you are saying is wrong. If the Iglesia ni Cristo hears you, they will get mad at you because they will say, hey, we're in the Philippines. Why are you accusing us to be idolaters? If the Baptists in the Philippines hear you, they will say, hey, you're telling a lie. We are in the Philippines. We are Filipinos and we are not idolaters. So stop pretending as a prophet. Stop pretending as a prophet. I hope this video will reach you, Pastor Perez Inde. I hope this video will reach you and you will hear what have we said here in this episode, that you should stop pretending, because before you said those words, Jesus has already prophesied that there will be earthquakes and famines all over the world. So stop pretending that God told you. God told us already through Jesus Christ, and that's what the Bible says. If we read in Hebrews, let us read in Hebrews chapter 1 verse 1. It says, in the past, God spoke to our ancestors many times and in many ways through the prophets. I agree on that. Verse 2. But in these last days, He has spoken to us through His Son, and His Son has already prophesied that there will be earthquakes and famines and storms any part of the world. So stop pretending that God messaged you, that God told you. You're in a Protestant. You're a Protestant. How come God will tell you? Huh? You do not belong to His church. You build your own church and pretending to be a prophet to get more converts. And do you think that we will believe that? Here in the Philippines, even psychics like Rudy Baldwin, also saying that. Stop pretending to be a prophet. Okay, so that's all, mga kapatid, and I'm out. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.